Hi fellow networkers! Ako nga pala si James Clive. In this video na to is I'm here to motivate you to become an inspiration na huwag susuko, dapat gawin yan, huwag mag-procrastinate. Yung mga nag-fail, try nyo! Huwag kayo susuko. Live it to the fullest. Gawin yung lahat nyo. Do your best. Kaya mo yan. Huwag mo isipin hindi mo kaya. Huwag ka magpatalo sa negativity. You need to fight it and go for it. Na kailangan ko to gawin. O, ano nga ba yung dahilan ko bakit ako dito? Kailangan ko to gawin. I need to become here. I need to face it. Kailangan ko to. Kailangan i-overcome ko tong nararamdaman ko, naranasan ko. This is not permanent. Kailangan push ko sarili ko. Magiging katulad din ako naman naging matagumpay dito. Madali lang to kung may right mindset ka. Okay? So, gusto ko sana na ganun ka ka-inferior mag-isip. Na yung mindset mo talaga, ipupush ka talaga sa limit. Okay? So, ganun talaga. Okay? So, makaupo muna ako. Okay? So, andito talaga ako para i-motivate kayo ng mga fellow networkers ko na medyo hirap na, you're doing your best, okay? Ito sa katotohanan talaga na sa industriyang to, marami talaga nagfe-fail, and the truth is, marami nang sumuko, marami na nag-quit, marami na ang hindi kinaya, na-frustrate, na-discourage, and kung ano-ano pa mang iba. Pero kung iisipin mo naman kasi, talagang nakaka-frustrate talaga. Alam mo kasi, ganito yan eh. May psychology kasi na mafu-frustrate ka kasi mataas yung ine-expect mo, pero hindi nasabi sa'yo na ganito siya, yung hirap, ganyan. Diba? Tama hindi? Tama. Ganyan kalakas, ganyan kalaki, o ganyan kataas ang hirap bago mo ma-achieve yung gusto mong income. Tama hindi? Tama naman eh. Ganoon naman talaga eh. Of course, mahirap talaga. So, hello sa all. Ako ulit si James Clive, and bago ako mag-share sa inyo ng kung ano-ano, I like you to motivate you, inspire you, and let me share my story. Nung nag-start talaga ako sa MLM, it's, I think, last year talaga, mga December, 2013, pero medyo maaga-aga siya akin na-introduce mga behind October to November, kaya lang, wala talaga akong masyadong pera, no? So, yun, by the way, ang first company talaga, na dapat sa akin, ay hindi talaga siya yung una. Kumbaga may nakita akong iba nun. Kasi, yung moment na nasa Facebook ako, is nag-login ako sa Facebook ko. And, after ko mag-login sa Facebook ko is, ayun, tumitingin ng messages, nagsuscroll, at tumitingin ng mga post, nanonood ng mga micro-videos, and may na-notify ako na may tao pala nag-tag sa akin, tiningnan ko naman, di ba? Tiningnan ko, syempre. After ko tingnan yung tinag sa akin, is nakita ko, gulat ako, one extra income using your Facebook. Ano yun? Extra income. So, nag-comment ako. Sabi ko, scam ba to? Tapos, syempre, yung Facebook user, nag-comment din, sabi, syempre hindi ko to pag-aksaya ng oras, and minessage niya ako, nag-usap kami, ganito, ganyan, tinuro niya sa akin, may pinanood sa akin video, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan, okay? So, hindi naman ako na-hype, kasi, kung ang hype kasi is, parang kang nagpapakita, di ba, ng results, pero wala namang masama doon, wala akong sinasabi. Ang nagiging effect lang kasi is, na, parang yung expectation nga, di ba? Kaya mas mataas yung percent ng frustration pag andun na. So, yun talaga, nag-start ako is first company ko. Excited ako is because grabe, ang grabe talaga yung pakiramdam
parang, kasi yung expectation eh, grabe, and, grabe, yung pumunta na ako ng, Western Union, and, hindi pa ako masyado familiar. Actually, nakakatawa kasi, kulang ko lang, pupunta ako Western Union, wala akong dalang ID, kulang ako sa files, tapos, wala talaga akong alam, parang first time kong pupunta ng Western Union, tapos, yung pagpunta ko ng Western Union, yun na, nagbayad, pinoseso, tapos umuwi na ako, tapos, ayan na, tapos, after days, mapapansin, lumipas yung mga araw, walang nangyayari, bakit ganun? Diba? Nakakapagtaka, walang nangyari. Kasi ang ginagawa ko lang kasi is post lang ako sa post lang ako sa timeline ko. Sa ayan, tag ako, post sa groups. Is wala 'di ba? Walang mangyayari. And dumating nga sa point nag-away kami ng upline ko, bakit ganito ganyan? Sayang yun ang sayang lang yung invest ko dito. Of the moment, ganun nangyari talaga. And okay, and suddenly, nag-quit talaga ako. And next is, yung parang January na, may isang company na naman ako, kumbaga, to make the story short, naging junkie ako. Naging MLM junkie ako. Para mabilis na lang, okay? Naging MLM junkie ako. And, hindi ako proud dun. Kasi hindi ko na-realize agad na ganun pala yun. Hindi siya madali kahit wala pala yun sa ganito. Wala yan sa ganyan. Okay, so yun. Okay, so after that, yung una talagang company, yung maganda talaga is doon talaga ako nag-join. Okay, maswerte lang sa upline ko na hindi ko na i-mention baka kasi mabait, pinautang ako kasi yung upline ko may relationship na kami kahit sa FB, medyo nagkakilala na, kaya pinautang niya ako, kaya lang wala pa rin kasi yung tinuturo niya pa rin sa akin yung basic, kaya kung napapansin mo wala pa rin kasi ineffective way. Okay, so ayun na, kung titignan nyo, January, February, ayun, wala nangyari sa akin, nag-quit din ako noon. Tapos, ayun na. Tapos ngayon, kaya lang, hindi ko rin nagagawa na maayos. Kasi, bakasyon na, ganyan, hindi ako consistent, hindi ako araw-araw. Wala, tinatamad minsan. Dumating, wala na. So, ngayon, July na ngayon. Actually, nag-quit na talaga, nagtumigil talaga ako mga 2 months na kasi June, hindi na eh. Actually, wala na eh. Nag-quit na talaga ako eh. Grabe talaga. Actually, nag-June na, parang nag-quit na ako kasi yung parang nawawala ka na ng pag-asa. Mga June, May ata. So, ngayon kasi, kaya ako ginagawa tong video na to is, I decided na to back in the industry of network marketing. Na tumigil lang ako dahil kasi marami akong masyadong iniisip na problema. Now, I decided na isabay ito habang nag-aaral ako. Kasi, na-realize ko, ito kasi katotohanan, no? Ito na, start na tayo sa motivation. Ang katotohanan kasi, your daily agenda will determine what will happen next month, next 3 months, next 6 months. Your daily agenda eh. Diba? Kung wala kang kasing gagawin bago, wag mo asahan may mangyayaring bago. Does it make sense? Ama naman eh. Kaya kung gagamitin mo yung ineffective ways, walang masama. Walang masama. Actually, may mga kumikita, marami naging successful, traditional way. Pero ang tanong, iilan lang ba sila na naging matagumpay? Actually, ang naging problema ko talaga is, lack of money ako sa pambili ng mga gamit, tools, trainings, para maging better networker. And wala talaga akong pera. So, ang ginagawa ko is, I am finding a job muna ngayon. Sa ngayon, and after pag kumita ko na, nakaipon ako konti, saka ako bibili ng mga how-tos, ganyan-ganyan. So, kaya lang,
ng totoo, mahirap talaga humanap ng trabaho. Because hindi man ako ganun kagaling, di ba? So, ganun talaga siya. Nasi-set up siya. Depende nila kasi sa diskarte mo. Kasi, okay, so, advice ko lang sa inyo is, wag na kayo masyadong matraditional. Okay? Walang masama, pero wag lang masyadong